Amy Marcos. Nag-file ng resolution to conduct inquiry o pagsasagawa ng isang formal na pagsisiyasat o investigasyon kaugnay sa mga aligasyon ng pagde-deliver daw di umano ng mga Marines ng bilyong-bilyong halaga ng pera sa ilang matataas na opisyal ng bansa. Tulad ni Romualdez, Zaldico, at mga nasangkot na mga investigador ng ICC, at kasama na rin ang kanyang kapatid na si Pangulong Marcos. Sabi pa ng senadora na umaasa siya na magkakaroon ng magandang resulta ang gagawing investigasyon ng Senado at maparusahan o dapat managot ang mga individual na mapatunayang may sala sa pagnanakaw ng malaking halagang pera sa kaban ng bayan. I filed the resolution, PS, resolution number 317. I have no notion if you in fact have seen or heard about it. It's a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry at the earliest possible opportunity into the alleged money delivery scheme involving 18 former military personnel employed by Congressman Zaldico and the reported cooperation of certain government officials with the International Criminal Court. Nanawagan rin ang senadora sa mga dating Marines na naglabas ng mga ebidensya sa pagkakasangkot ng Pangulo at ang kanyang pinsan na si Romualdez. Na kung may paratang daw ang mga sundalo, ay kailangan nilang ilatag ng malinaw at kung may ebidensya, ay ilabas nila ng may buong tapang. Hinamon din ni Senador Amy ang mga testigong sundalo na iharap sa Senado at panindigan ang kanilang mga affidavit ng formal at under oath para maging legal at hindi lang sa publiko maglabas ng kanilang mga pahayag at nasaksihan sa kanilang mga naging trabaho kay Zaldico at ang kanilang mga pagde-deliver ng pera sa bahay ng Pangulo at ni Romualdez. Ayon sa abogado ng mga Marines, nakahanda naman daw sila na humarap ng formal sa Senado. At nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Ayon pa sa senadora, hindi lang si Orly Guteza at yung 18 sundalo ang maglalabas ng kanilang mga ebidensya o titistigo sa pagkakasangkot ng mga matataas na opisyal. Kundi may 12 pang mga sundalo din na nakahandang lumutang para patutuhanan ang naging pahayag ng kanilang kasamahan na sina Guteza at 18 Marines. Ang balita ito ang karugtong ni Sergeant Guteza at may susunod pang 12, isang dosena pang Marines na lalabas. Meron ring sasabihin. Tungkol dito, duty rin kay Congressman Zaldico dati. Pahayag pa ng senadora na may $200 milyon pa daw na pundo para sa mga investigador ng ICC para sa pagsasagawa di umano ng investigasyon sa ating bansa kaugnay sa reklamo laban sa dating Pangulong Duterte. Talagang pinunduhan pa ang pag-imbestiga ng taga-ibang bansa laban sa kapwa Pilipino. Sinabi pa ng senadora na maya't maya ay inaabutan pa ng mga pandagdag na pera para sa mga pagkain, tirahan, at iba pang mga gastusin ng mga investigador na dayuhan. Sa makatuwid, sariling pera ng gobyerno ang ginastos para sa hindi mo alam kung patas ba na investigasyon. Pero yun nga, nakikinig ako dun sa ICC. Biglang eto nga ang naging balita. Nagulat ako at may $2 million pa raw para sa ICC, sa gastos ng ICC. Nakakagulat naman yun. Kung binayaran yung mga investigator, pwede ba naman nating sabihin na bias yan o binili yung ebidensya, contaminated ba yan? Ano ba ang status niya? Ano ba ibig sabihin yan? Tapos maya't maya, inaabutan pa ng paper bag at kung ano-ano pang pandagdag daw sa kanilang sa kanilang tsibog, tirahan, kung saan-saan lakad nila, nakakagulat naman yung ganun. Naglabas din ng pahayag si Senator Amy sa tanong na kung bakit hindi pumapasok si Senator Bato de la Rosa. Ayon sa senadora, hindi raw ginusto ni Bato ang nangyari, kaya hindi siya pumapasok sa Senado. Dagdag pa ng senadora, masipag at laging pumapasok si Senator Bato. At wala raw sa katawan ni Bato na hindi siya magtatrabaho. Ang problema niya ay hindi raw nakasisigurado si Bato na bibigyan siya ng proteksyon at assurance ng Senado na poprotektahan siya ng pamunuan ng Senado na hawak ni Tito Sotto laban sa posibleng paghuli sa kanya at ipadala din sa ICC, tulad ng ginawa sa dating Pangulong Duterte. Naulit din di umano ni Ombudsman Remulla na may warrant of arrest siya galing sa ICC, kaya hindi masisisi si Bato na hindi pumasok. At panigurado na hindi siya poprotektahan ni Sotto kung sakaling arestuhin siya. Si Senator Bato, kilala ko yun
Atat magtrabaho yun. Ang aga-aga pumasok. Parating nakababad sa lahat ng committee hearing. Ang hilig-hilig nun magtrabaho yun. Wala sa katawan nun na hindi magtatrabaho. Ang problema, hindi siya nakakasigurado na bibigyan talaga siya ng proteksyon. Dahil may iba't ibang sinasabi dito. Kaya yun nga ang alma niya. Pero kung sa pagtatrabaho, hindi naman siguro pwedeng sabihin na ayaw niya magtrabaho. Napipilitan lang yung tao. Dapat may assurance na talagang ipagtatanggol ang mga senador na inaakusahan sa ibang bansa. Nakita naman natin yan, di ba sa nakalipas, ang mga senador, nakakaasa naman dito sa Senado. Galawang traidor talaga ang administrasyong ito. Kung matatandaan, nagpahayag si Pangulong Marcos Jr. na hindi niya susuportahan ang ICC, lalo na kung magkukondak ng investigasyon sa bansa. Pero anong ginawa ng administrasyon ni Marcos? Hindi nga nila pinagamit ang mga pasilidad ng gobyerno, pero pasekreto namang tinutulungan at pinunduhan ng napakalaking halaga ang mga investigador ng ICC, binayaran ang mga private na hotel, at gumastos din para sa kanilang mga pagkain at iba pang pangangailangan. Lumabas din na si dating Senador Trillanes ang nagtrabaho para tulungan at siyang maging tulay ng gobyerno sa mga taga-ICC para sa kanilang mga pangangailangan, pera man o anumang resources na kailangan ng mga ito. For more video update, please subscribe, like and hit the notification bell.